Si Luis ay isang batang 6 na taong gulang, tahimik, ngunit puno ng imahinasyon. Mula nang matutong humawak ng lapis, tila nagkaroon siya ng sariling mundo sa pamamagitan ng pagdodrawing. Sa bawat guhit ng lapis sa papel, nabubuhay ang kanyang mga pangarap. Mga kastilyo sa ulap, kabayo na may pakpak, at mga kakaibang hayop na tanging siya lamang ang nakakakita. Madalas siya makita nakayuko sa isang sulok, abala sa paglikha ng mga larawan na pumupuno sa kanyang isip. Lumaki si Luis sa isang maliit na bahay sa gilid ng baryo, kasama ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang lolo't lola. Iniwan sila ng kanyang ama bago pa man siya isilang, kaya't si Maria ang nag-iisang bumuhay at nag-aruga kay Luis. Hindi madali ang buhay para kay Maria, ngunit hindi ito naging hadlang upang palakihin niya na maayos ang kanyang anak. Isang payak, ngunit masayahing babae si Maria. Lagi may ngiti sa labi sa kabila ng mga pagsubok. Kung may isang bagay na minana ni Luis sa kanyang ina, ito ay ang walang kapagurang pagtitiyaga at ang matinding pagmamahal para sa pamilya. Isang araw, habang naglalaro si Luis sa sahig ng kanilang maliit na sala, abala sa pagdodrawing ng isang paborito niyang karakter, isang maliit na batang may balabal at espada, lumapit si Maria na may dalang baso ng gatas. "Luis anak, magpahinga ka muna," sabi ni Maria habang inaabot ang baso sa kanya. "Masyado kang tutok sa drawing mo, baka mapagod ka." "Okay lang po mama, gusto ko lang pong matapos to," tugon ni Luis, nakangiti at masayang ipinakita ang kanyang ginuguhit. Tumingin si Maria sa papel at ngumiti. "Ang galing mo talaga anak, pero huwag mo kalimutan, kailangan mo ring maglaro at magpahinga. Mas lalong gaganda ang mga drawing mo kapag masaya ka at hindi pagod." Sumang-ayon si Luis at kinuha ang gatas mula sa kanyang ina. Habang iniinom niya ito, tumabi si Maria sa kanya at pinagmasdan ang kanyang ginagawa. "Alam mo anak, noong bata pa ako, mahilig din ako mag-drawing, pero hindi ako kasing galing mo." Biro ni Maria na tinapik ang ulo ni Luis. "Totoo po?" tanong ni Luis, tila nagulat sa nalaman. "Oo naman," sagot ni Maria. "Pero nag-iba na ang mga pangarap ko noong dumating ka. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayon." Tumango si Luis. Bagaman bata pa, ay nauunawaan niyang kahalagahan ng kanilang pagiging mag-ina. "Mama, gusto ko pong maging magaling na artist para maging proud po kayo sa akin," sabi niya na may determinasyon. Napaluha si Maria sa sinabi ng kanyang anak, ngunit agad niyang pinahid ang mga iyon upang hindi mapansin ni Luis. "Anak, proud na ako sa iyo ngayon pa lang. Hindi mo na kailangan patunayan pa sa akin ang kahit na ano. Basta masaya ka, masaya na rin ako." Tumabi si Luis sa kanyang ina at yumakap. Ramdam ang init ng pagmamahal ni Maria. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanilang payak na buhay, sapat na sa kanya ang malaman na mahal siya ng kanyang ina. Ang buhay ni Luis ay puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina at sa kanyang lolo't lola. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumibay ang kanilang samahan, lalo na ang kanyang ugnayan kay Maria. Si Luis ay hindi lamang isang batang mahilig mag-drawing, kundi isang anak na puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Madalas na tinatanong ni Luis ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama, lalo na kapag nakakakita siya ng ibang bata na may kasama ang kanilang mga tatay. Isang hapon, habang abala si Maria sa pagluluto ng hapunan, muling lumapit si Luis. Bitbit ang isang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang kanyang mga tanong. "Mama, bakit po ba hindi ko kilala si Papa?" tanong ni Luis. Nakatitig sa kanyang ina na tila ba naghahanap ng mga sagot sa kanyang mga mata. Saglit na natigilan si Maria. Inihinto ang pagsandok ng sabaw mula sa kaldero at tumingin sa kanyang anak. "Anak, alam mo naman na mahal kita, 'di ba? Hindi mo na kailangan alalahanin pa ang tungkol sa iyong ama." "Pero mama, bakit po ba ayaw niyong pag-usapan siya?" Muling tanong ni Luis, hindi pa rin kontento sa sagot ng kanyang ina.
Yung mga kalaro ko po kasi, lagi nilang sinasabi na wala akong tatay. Inaasar nila ako, Mama. Lumambot ang puso ni Maria sa kanyang narinig at lumuhod siya upang magkapantay sila ng tingin ni Luis. Luis, ang tatay mo. Umalis siya bago ka pa man isilang. Hindi niya kami pinili, anak. Pero nandito ako. Nandito ang lolo at lola mo. Mahal na mahal ka namin. Kami ang pamilya mo. Hindi mo na siya kailangan hanapin pa. Hindi sumagot si Luis, bagamat nauunawaan niya ang sinabi ng kanyang ina. Hindi pa rin naalis sa kanyang isipan ang mga pang-aasa ng kanyang mga kalaro. Kaya't sa halip na lumabas at makipaglaro, mas pinipili niya manatili sa loob ng bahay at mag-drawing. Mama, kung nandito po si Papa, hindi na po nila ako aasarin, di ba? Tahimik na tanong ni Luis habang nilalaro ang kanyang lapis. May hinang napabuntong hininga si Maria at tumingin sa anak na may pag-aalala. Anak, hindi mo kailangan ng sinuman para mapatunayan ang halaga mo. Napakatalino mo, napakabait, at napakagaling mag-drawing. Huwag mong hayaang sirain ng sinuman ang kasiyahan mo. Pilit nang umiti si Luis at tumango. Alam niyang totoo ang mga sinasabi ng kanyang ina, pero hindi niya mapigilan at sakit na dulot ng pang-aasar ng mga bata sa labas. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Luis sa kanyang paboritong sulok at nagsimulang mag-drawing. Ipinakita niya sa papel ang imahen ng isang batang may balabal at espada. Nakatayo sa harap ng isang malaking pader na tila nagtatanggol sa kanyang sarili mula sa mga kalaban. Habang iginuguhit niya ang detalye ng espada, muling pumasok sa isip niya ang tanong na matagal niyang kinikimkim. Kung nandito lang sana si Papa, siguro hindi na ako nag-iisa. Bulong niya sa sarili. Ngunit tulad ng dati, walang sagot sa kanyang tanong. Ang tanging narinig ni Luis ay ang malumanay na tinig ng kanyang ina mula sa kusina. Umaawit ang isang lumang lalabay na palagi nagpapatahan sa kanya noong siya ay mas bata pa. Maagang nagising si Luis isang umaga, excited para sa kanyang unang araw ng eskwela. Habang abala ang kanyang ina na si Maria sa pagluluto ng almusal, nakaupo si Luis sa mesa. Hawak ang kanyang lapis at notebook. Gumagawa siya ng simpleng drawing ng isang superhero. Isang batang may pakpak at espada na katulad ng kanyang mga laging ginuguhit. Luis, anak, kumain ka muna bago ka pumasok. Tawag ni Maria mula sa kusina. Sandali na lang po, Mama. Tatapusin ko lang po itong drawing ko. Sagot ni Luis nang hindi inaalis ang mata sa kanyang ginagawa. Napangiti si Maria habang inilalapag ang mainit na sinangag at itlog sa mesa. Huwag kang mag-alala, itatapos mo yan mamaya. Baka malate ka sa school kung hindi ka pa kakain. Agad namang iniwan ni Luis ang kanyang lapis at notebook at pumunta sa mesa para kumain. Sige po, Mama, sabi niya habang naupo na at nagsimula ng kumain. Habang kumakain, si Maria ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang anak. Huwag ka mahihiyang magtanong sa teacher mo kung may hindi ka naiintindihan, ha? At maging mabait ka sa mga kaklase mo. Opo, Mama. Tugon ni Luis na puno ng kagalakan. Matapos ang almusal, nagpaalam na si Luis kay Maria para pumasok sa eskwela. Mabilis siyang naglakad papunta sa paaralan. Dala ang kanyang bag at ang notebook na puno ng kanyang mga guhit. Pagdating sa eskwelahan, agad siyang sinalubong ng mga makukulay na bulaklak na nakatanim sa gilid ng pathway at ang masayang tunog ng kampana. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo si Luis sa isang bangko sa likod. Tahimik na nagmamasid sa kanyang mga kaklase. Sa simula, ay medyo nahihiya siya makipag-usap. Ngunit na mapansin ng ilang kaklase niya ang kanyang notebook na puno ng mga drawing, unti-unti siyang nilapitan. Wow! Ang galing mo mag-drawing! Sabi ng isang batang babae na nakatingin sa kanyang notebook. Oo nga! Ikaw ba gumawa nito?
Tanong naman ng isa pang batang lalaki. Napangiti si Luis at tumango. Oo, mahilig po ako mag-drawing. Pwede mo ba kaming turuan? Tanong ng isa pa na halatang interesado. Hindi nagtagal, napalibutan na si Luis sa mga bagong kaibigan. Lahat sila humahanga sa kanyang talento. Sa mga oras ng break at recess, madalas siyang napapaligiran ng mga bata, nagmamasid sa kanya habang siya ay nagdodrawing. Pakiramdam ni Luis, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang lugar. Isang bagay na nagpapatibay sa kanya sa kabila ng pangungulila sa ama. Ngunit bawat pagtatapos ng klase, isang malamlam na kalungkutan ang bumabalot kay Luis. Habang nakikita niya ang kanyang mga kaklase na masayang sinusundo ng kanilang mga ama, siya naman ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Uwi na kami, Luis! Kita-kita na lang bukas! Masayang paalam ng kanyang mga kaklase habang yakap-yakap ng kanilang mga ama. Napabuntong hininga si Luis habang pinapanood silang umalis. Alam niyang walang susundong ama sa kanya. Sa tuwing makikita niya ang mga kaklase niyang sinusundo, nararamdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Isang kirot na dala ng kawalan ng isang tatay. Mag-isa siyang naglalakad pa uwi. Tahimik ang paligid at tanging ang mga tunog ng mga tricycle at mga nagtitinda sa kalsada ang kanyang naririnig. Sa bawat hakbang, naiisip niya kung ano kaya ang pakiramdam na may tatay na susundo sa kanya. Pinipilit niyang palakasin ang loob niya. Ngunit sa kaloob-looban, may bahagi sa kanya na patuloy na naghahanap ng sagot sa tanong na hindi masagot ng kanyang ina. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang lolo, nakalalapag lamang ng tricycle matapos na maghapong pasada. Kamusta ang unang araw mo, apo? Tanong ng kanyang lolo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Okay naman po, lo. Marami po akong naging kaibigan. Sagot ni Luis, napilit ngumiti. Yan ang apo ko. Tugon ng kanyang lolo, puno ng pagmamalaki. Bukas, sama ka sa akin sa palengke pagkatapos ng eskwela. Tuwan-tuwa ang mga tao doon sa mga drawing mo. Hindi maiwasan ni Luis ang ngumiti sa tuwa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang tanong na bumabagabag sa kanya. Nagtungo siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang notebook at muling nagdrawing. Ngunit ngayon, ang kanyang iginuhit ay isang batang lalaki na may hawak na kamay ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang kompleto na tila wala nang hahanapin pa. Habang gumuguhit siya, bumalik sa kanya ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang lolo at lola at ng kanyang ina. Mas pagtuunan mo na lang ng pansin ang pamilya na nandito para sa iyo, Luis. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang itsura ng kanyang ama at bakit niya sila iniwan. Isang umaga sa eskwelahan, habang abala ang mga mag-aaral sa kanilang mga gawain, biglang pumasok ang kanilang guro na si Mrs. Santos. May dalang balita na ikinatuwa ng buong klase. Mga bata, mayroon akong magandang balita. Masiglang anunsyo ni Mrs. Santos habang hawak-hawak ang isang papel. Magkakaroon ng poster making contest ang ating eskwelahan at bawat klase ay kailangan magpadala ng kanilang kinatawan. Agad na nagkaroon ng ingay sa loob ng silid-aralan at ang lahat ay sabik na nagtanong. Sino po ang pipiliin, ma'am? Tanong ng isang kaklase ni Luis na mukhang interesado ring sumali. Ngumiti si Mrs. Santos at sinulipan si Luis. Sa tingin ko, si Luis ang nararapat na maging representative ng ating klase. Kilala natin siya bilang mahusay mag-drawing at nakakasiguro ako na may papakita niya ang tema ng mahusay. Napanganga si Luis sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na siya ang napili. Ako po, ma'am? Tanong niya, tila di makapaniwala. Opo, Luis. Sagot ni Mrs. Santos na puno ng tiwala sa kanya. Kaya mo ito at sigurado akong magaling mong magagawa ang poster. Nakangiti si Luis na tumango. Pagkatapos ng klase, hindi na siya makapaghintay na sabihin ito sa kanyang ina. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang pumasok at nakita si Maria na nag-aayos ng mga pininda sa kanilang maliit
na tindahan. Mama! Mama! Napili po ako bilang representative ng klase namin para sa poster making contest. Masiglang sabi ni Luis habang lumalapit kay Maria. Nagulat si Maria sa balita at agad siyang napangiti. Talaga anak? Ang galing mo naman. Ano ang tema ng contest? Heal the world po, Mama. Sagot ni Luis, excited na excited. Kailangan ko pong gumawa ng poster na nagpapakita kung paano natin maliligtas sa mundo. Napakagandang tema, Luis. Sabi ni Maria habang iniisip kung paano niya matutulungan ang anak. Kailangan natin ng mga materyales para dyan. Siguro ay pupunta tayo sa tindahan mamaya para makabili ng mga kailangan mo. Sige po, Mama. Tugon ni Luis, hindi na makapaghintay na magsimula. Kinahapunan, nagtungo sina Maria at Luis sa tindahan. Habang naglalakad sila, hawak ni Luis ang kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang saya at suporta nito. Pagdating nila sa tindahan, agad nilang binili ang mga kailangan. Crayola, watercolors at isang malaking papel. Medyo mahal pala ang mga ito, anak, sabi ni Maria habang binibilang ang pera sa kanyang pitaka. Ngunit may ngiti pa rin sa kanyang muka. Pero para sa iyo, gagawin natin ang lahat. Salamat po, Mama. Tugon ni Luis na lubos na na-appreciate ang sakripisyo ng kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, agad nagsimula si Luis sa kanyang proyekto. Buong gabi siya nag-drawing habang pinapanood ni Maria sa kanyang tabi. Nagbibigay ng mga mungkahi at papuri. Ang tema ng poster ni Luis ay tungkol sa pagtutulungan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi na nagtutulungan upang linisin at pagandahin ang mundo. Dumating ang araw ng patimpalak at kasama ni Luis si Maria papunta sa eskwelahan. Bagamat kinakabahan, alam niyang ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa eskwelahan, nakita niya ang iba pang kalahok. Karamihan sa kanila ay mula sa mas mataas na baitang. Subalit, hindi ito alintana kay Luis. Bagkus ay nagtuon siya sa pagpresenta ng kanyang gawa. Habang tinitingnan ng mga hurado ang kanyang poster, ramdam ni Luis ang tensyon. Pero nang marinig niyang tinawag ang kanyang pangalan bilang nanalo ng ikatlong pwesto, isang matamis na ngiti ang sumili sa kanyang muka. Third place, si Luis! Anunsyo ng MC at ang buong paligid ay nagpalakpakan. Agad niyang tinanggap ang kanyang premyo, isang sobre na may lamang 500 piso. Masayang masaya si Luis, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang talento. Sa pag-uwi nila ni Maria, hindi mapigilan ni Luis ang kanyang excitement. Mama! Nanalo ako ng 500! Pwede na tayong bumili ng mas maraming Crayola at papel! Masiglang sabi ni Luis habang ipinakita ang sobre sa kanyang ina. Ngumiti si Maria at yumakap sa anak. Sabi ko na nga ba, anak, kaya mo yan. Proud na proud ako sa'yo. Kinabukasan, nagtungo muli sila sa tindahan at bumili ng mga bagong gamit, mga Crayola, watercolors at mga papel. Hindi na kailangan pang magtipid si Luis. Sa wakas, mayroon na siyang sapat na gamit para ipagpatuloy ang kanyang hilig sa pagdrawing. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy si Luis sa paglikha ng kanyang mga obra. Ngayon ay mas determinado kaysa sa dati. Ang simpleng tagumpay na iyon ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at mas pinatibay ang kanyang pagmamahal sa sining. Isang bagay na alam niyang magiging bahagi ng kanyang buhay. Mula nang manalo si Luis sa poster making contest, lalo siyang naging masipag at determinado sa kanyang pagdodrawing. Ang mga simpleng guhit na dati niyang ginagawa sa papel ay nag-evolve. Mas naging detalyado, mas makulay at mas may buhay. Ang bawat obra niya ay pinagbubuhusan niya ng panahon at pagmamahal. Tila ba isa ito mahalagang parte ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nakaupo si Luis sa kanilang maliit na mesa sa bahay, abala siya sa pagdodrawing ng isang tanawin. Mga bundok na napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak at isang maliwanag na kalangitan. Habang pinipili niya ang tamang kulay para sa mga dahon ng mga puno, dumaan ang kanyang lola na si Aling Nena. Aba,
Ang ganda naman ng ginagawa mo, apo. Sabi ni Aling Nena habang sumilip sa ginagawa ni Luis. Para kang totoong pintor na ah. Ngumiti si Luis at tumingin sa kanyang lola. Salamat po, Lola. Sinusubukan ko pong mas gumaling pa. Mukhang hindi mo na kailangan pang magsanay kasi ang galing-galing mo na, apo. Biro ni Aling Nena, sabay tapik sa balikat ng apo. Si Maria naman, na abala sa paglalabas sa labas ng bahay, ay napansin ang saya sa mukha ng anak habang nagdodrawing. Pumasok siya sa bahay at sumilip sa ginagawa ni Luis. Anak, tuwing tinitingnan ko ang mga gawa mo, parang mas gumaganda sila araw-araw. Sabi ni Maria, puno ng pagmamalaki sa kanyang tinig. Talaga po, Mama? Gusto ko po kasing mas maging magaling pa, tulad ng mga pintor na nakikita ko sa mga libro. Sagot ni Luis habang ipinakita ang isa sa mga bagong teknik na natutunan niya sa pagkulay. Aba Luis, baka balang araw, ikaw na maging inspirasyon ng ibang bata. Sabi ni Maria habang tinitingnan ang bawat detalye ng ginuhit ng kanyang anak. Masayang-masaya ako na ipinagpapatuloy mo ang hilig mo. Basta tandaan mo, anak, kahit ano pang mangyari, nandito lang ako at susuportahan kita. Salamat po, Mama. Sagot ni Luis habang muling binalikan ang kanyang ginagawa. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang namangha sa kanyang mga gawa. Maging ang mga kaklase niya sa eskwela ay madalas na lumalapit sa kanya, humihingi ng mga tips sa pagdodrawing at pag-aayos ng mga kulay. Isang araw, habang nagre-recess, lumapit sa kanyang isa sa mga klase niyang si Carlo. Luis, turuan mo naman ako paano ginagawa yung shading. Sabi ni Carlo habang tinitingnan ang sketch ni Luis. Sige Carlo, ganito lang yan. Kailangan mo lang maging maingat sa pagpili ng kulay para magmukhang natural. Paliwanag ni Luis habang ipinapakita ang tamang pag-shade sa isang bahagi ng kanyang drawing. Hala, ang galing mo talaga! Sabi ni Carlo, hindi makapaniwala sa husay ng kaibigan. Pwede ko bang gayahin yan? Oo naman Carlo, subukan mo lang, kaya mo rin yan. Sagot ni Luis na mangiti sa labi. Sa tuwing araw ng linggo, sumasama si Luis sa kanyang ina at lola sa palengke at doon, ipinagmamalaki ni Maria ang mga bagong likha ng kanyang anak sa mga tindera. Naku Mare, napakagaling na talaga ni Luis. Sabi ng isang tindera habang pinagmamasdan ang isang bagong drawing ni Luis na dala ni Maria. Magiging sikat na pintor yan balang araw. Salamat Mare, talagang may talento ang anak ko. Tugon ni Maria, hindi maitago ang saya at pagmamalaki sa kanyang boses. Habang naglalakad sa paligid ng palengke, naririnig ni Luis ang papuri ng mga tao sa kanyang mga likha. Ramdam niya ang mainit na suporta ng kanyang pamilya at mga kakilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Luis na marami pa siyang kailangang matutunan. Kaya't sa bawat pagkakataon, siya ay nagsasanay, nag-eeksperimento sa iba't ibang kulay, iba't ibang materyales, at iba't ibang estilo. Balang araw, bulong ni Luis sa kanyang sarili habang iniisip ang kanyang mga pangarap. Magiging isa akong tanyag na pintor at gagawin ko ang lahat para maabot yun. Habang patuloy na lumilipas sa mga araw, si Luis ay mas nagiging mahusay pa. At kahit bata pa, alam niya nasa tamang landas siya. Isang landas na puno ng sining, kulay at walang hanggang imahinasyon. Isang gabi, habang nag-aayos si Luis ng kanyang mga gamit para sa eskwela, tinawag siya ng kanyang ina mula sa kusina. Luis anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Seryosong sabi ni Maria habang pinupunasan ang kanyang kamay ng tuwalya. Lumapit si Luis halatang may pagtataka sa kanyang muka. Ano po yan mama? Huminga ng malalim si Maria bago nagsalita. Nagparamdam ang papa mo. Gusto niya makilala ka. Saglit na tigilan si Luis, tila naguguluhan
sa narinig. Si Papa? Yung totoo kong Papa? Oo anak, tugon ni Maria nakatitig sa mata ng anak. Gusto mo bang makilala siya? Sa una, parang hindi alam ni Luis kung ano ang isasagot, pero unti-unti namuo ang excitement sa kanyang muka. Opo mama, gusto ko po makilala si Papa. Ngumiti si Maria bagamat may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Sige anak, kinabukasan, pupunta tayo sa bayan para magkita kayo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya, sinabi ni Maria ang bala kay Aling Nena at Mang Tano, ang mga magulang niya. Inay, Tay, isasama ko po si Luis sa bayan mamaya. Nagbalik po si Dante at gusto niya makilala si Luis. Napatigil ang dalawa sa kanilang pagkain at nagkatinginan. Kita ang pag-aalinlangan sa kanilang mga muka. Nagbalik siya? Tanong ni Mang Tano na tila hindi makapaniwala. Opo, Itay. Sagot ni Maria na tila nag-aalangan din. Gusto niya makilala ang anak niya. Maria, sigurado ka ba dito? Tanong ni Aling Nena. Ayaw ko sanang masaktan ang apo natin. Ngunit bago pa makasagot si Maria, sabik na sumingit si Luis. Lola, Lolo, gusto ko pong makilala si Papa. Sabi ni Mama, magkikita kami mamaya. Napangiti si Maria sa kasabikan ni Luis, kahit pahalata sa kanya ang konting pag-aalala. Huwag kayong mag-alala, Inay, Tay. Susubukan ko pong ingatan si Luis. Nagtungo sina Maria at Luis sa bayan matapos na kanilang almusal. Habang papalapit sila sa mamahaling restaurant kung saan sila magkikita, hindi mapakali si Luis. Panay ang tingin niya sa paligid. Umaasang makita agad ang kanyang ama. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, agad nilang nakita si Dante. Nakaupo sa isang sulok na mesa, seryosong nakatingin sa kanila habang hawak ang isang baso ng kape. Matangkad si Dante. May halong uban na sa buhok, ngunit matikas pa rin ang tindig. Sa unay, tila nagdalawang isip si Luis. Ngunit nang umiti si Dante at kumaway sa kanila, naramdaman ni Luis ang isang kakaibang saya. Luis, siya ang papa mo. Pabulong na sabi ni Maria habang hinihila ang anak papalapit kay Dante. Pagdating nila sa mesa, nagmadaling tumayo si Dante at niyakap si Luis. Luis anak, ka na ba yan? Ang laki mo na. Halata ang saya sa boses ni Dante habang tinitingnan ang kanyang anak. Opo papa, sagot ni Luis, hindi maitago ang tuwa habang nakatingin sa ama na ngayon lamang niya nakita. Ang tagal ko pong gusto makilala kayo. Napatingin si Dante kay Maria, tila nagpapasalamat. Salamat Maria, sa pagkakataong ito. Ngumiti si Maria at tumango. Gusto lang naming maging masaya si Luis. Ang buong araw ay puno ng kasiyahan. Matapos sa kanilang pagkain sa restaurant, dinala ni Dante sina Maria at Luis sa arcade, kung saan nagtawanan at naglaro sila ng iba't ibang games. Sa bawat pagkakataon, palagi nandyan si Dante sa tabi ni Luis. Nagtuturo kung paano maglaro ng basketball o nagbibiro tuwing nagkakamali si Luis sa paglalaro ng video games. Papa, ang galing niyo pong maglaro, sabi ni Luis habang naglalaro sila ng isang racing game. Siyempre anak, kailangan tayo mag-enjoy, sagot ni Dante na may halong tawa. Pagkatapos sa arcade, nanood sila ng sine at habang nakaupo si Luis sa gitna ni Maria at Dante, pakiramdam niya ay kumpleto na ang kanyang mundo. Pagkatapos ng sine, naglakad-lakad sila sa mall. Bumili si Dante ng mga bagong damit at gamit para kay Luis. Bagay na hindi nagawa ni Luis noon dahil sa kanilang simpleng pamumuhay. Bili tayo ng bagong crayon at sketchpad anak para magamit mo sa pagdodrawing, sabi ni Dante habang naglalakad sila sa isang bookstore. Talaga po papa?
Salamat po! Sigot ni Luis, hindi mapigilan ng ngiti habang iniisip ang mga bagong gamit. Habang pauwi na sila, si Luis ay hindi mapakali sa tuwa. Mama, Papa, ang saya-saya po ng araw na ito. Salamat po. Ngumiti si Maria, bagamat tahimik lang na nakamasid kay Dante at Luis. Basta't masaya ka anak, masaya na rin kami. Nang ihatid na sila ni Dante pabalik sa kanilang bahay, naramdaman ni Luis ang lungkot na kailangan na magpaalam. Papa, aalis na po kayo ulit? Tanong niya, may halong lungkot sa kanyang boses. Oo anak, pero huwag ka mag-alala. Magkikita pa rin tayo paminsan-minsan. Sabi ni Dante habang niyakap ang anak. Pangako ko yan. Yumakap si Luis sa kanyang ama, mahigpit at puno ng pagmamahal. Sige po Papa, aasahan ko po yan. Pagpasok nila sa bahay, bumungad sina Aling Nena at Mang Tano, halatang nag-aalala. Kamusta ang lakad ninyo? Tanong ni Aling Nena kay Maria. Masayang nagkwento si Luis sa kanyang lolo't lola tungkol sa kanilang ginawa. Ang saya po! Ang dami po namin ginawa ni Papa. Sabi niya, magkikita pa rin po kami. Nagkatinginan sina Aling Nena at Mang Tano. Ngunit pinili nilang ngumiti sa apo. Basta tandaan mo Luis, mahal ka namin. Sabi ni Mang Tano habang tinatapik ang ulo ng bata. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Luis, hindi niya maiwasang isipin ang araw na iyon. Sana lagi kaming ganito ni Papa. Bulong niya sa sarili, bago tuluyang pumikit, sabik na sabik sa susunod nilang pagkikita. Mula nang muling makilala ni Luis ang kanyang ama, halos sa araw-araw na siya nagtatanong kay Maria kung kailan ulit sila magkikita. Mama, tumawag na po ba si Papa? Madalas niyang itanong tuwing umaga habang naghahanda para sa eskwela. Ngunit palaging iiling si Maria. Pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang labi. Wala pa anak, pero huwag ka mag-alala. Kapag tumawag siya, sasabihin ko agad sa'yo. Bawat araw na lumilipas ay tila mas lalong tumitindi ang pananabik ni Luis. Patuloy siyang naghihintay. Umaasang muling makikita ang kanyang ama. Ngunit parang walang katiyakan kung kailan ito mangyayari. Isang hapon, habang si Luis ay nagdodrawing sa kanyang kwarto, narinig niyang bumukas ang pinto sa baba. Agad niya nakilala ang mga yabag ng kanyang ina. May kakaibang tunog ng pagod at galit ang mga hakbang ni Maria. Tahimik na huminto si Luis sa kanyang ginagawa at pinakinggan ang mga boses sa ibaba. Ano nangyari Maria? Mukhang galit ka. Tanong ni Aling Nena na halatang nag-aalala. Si Dante. Sagot ni Maria, puno ng hinanakit ang kanyang boses. Nagparamdam ulit siya. Anak, ano ba ang sinabi niya? Tanong ni Mang Tano. Mababanaag ang alalahanin sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Maria bago sumagot. Gusto niya makipagkita ulit kay Luis. Doon na hindi nakatiis si Luis at bumaba ng hagdan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Mama, magkikita na po ba ulit kami ni Papa? Tanong ni Luis, puno ng excitement. Natigilan si Maria, tila hindi alam kung paano sasagutin ng anak. Naputol ang kanyang sinasabi at pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bahay. Kitang-kita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Maria. Nagsalita si Aling Nena sa kanyang mahinahong tinig. Maria, baka dapat nang malaman ni Luis ang totoo. Nag-aalangan si Maria, nakatingin sa kanyang anak na puno ng kasabikan. Inay, paano ko ba sasabihin sa kanya? Bata pa si Luis. Pero dapat malaman niya anak, sabi ni Mang Tano. Mas mabuti na yung malinaw sa kanya ang lahat. Napatingin si Luis sa kanyang ina, tila may kutob na may seryosong bagay siyang maririnig. Mama, ano pong ibig sabihin ni Lolo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Huminga ng malalim si Maria, tinipon ang kanyang lakas ng loob.
Luis anak, may kailangan kang malaman tungkol kay papa mo. Tahimik na nakinig si Luis. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Patawarin mo ko anak. Panimula ni Maria, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pero noong nakilala ko si Dante, hindi ko alam na may asawa na pala siya. Nalaki ang mata ni Luis sa kanyang narinig. Hindi agad makapaniwala. May asawa na po si Papa? Tumango si Maria, nagpupumilit na magpatuloy. Oo Luis, hindi niya sinabi sa akin na may pamilya na siya. At nang malaman niyang buntis ako sa'yo, iniwan niya kami dahil sa takot sa kanyang asawa. Pero bakit po siya natakot? Tanong ni Luis, halatang naguguluhan pa rin. Ang pamilya kasi ng asawa ng papa mo ay malakas. May koneksyon sila sa politika. Paliwanag ni Maria. Tinakot siya, nasisirain siya kung hindi niya kami iiwan. Kaya nung ipinanganak kita, hindi na siya nagpakita. Hanggang sa ngayon, bigla siya nagpakita. Tahimik na nakikinig si Luis. Bumibigat ang kanyang dibdib sa bawat salita ng kanyang ina. Kaya po ba siya umalis noon? Oo anak, sagot ni Maria. Hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pero mas masakit ngayon. Gusto nilang makilala ka. At gusto ka nilang ampunin. Ampon? Bakit po? Tanong ni Luis, halatang hindi pa rin nauunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Dahil baog ang asawa niya anak, hindi sila magkaanak, kaya gusto nilang ikaw ang bumuo ng kanilang pamilya. Sagot ni Maria, puno ng galit at sakit ang kanyang tinig. Pero tumanggi ako. Hindi ko kayang ibigay ka sa kanila, Luis. Ikaw ang buhay ko. At hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Natahimik si Luis. Pinoproseso ang lahat ng narinig. Pakiramdam niya ay bigla siyang naisadlak sa isang mundong hindi niya maintindihan. Pero mama, bakit po nila gustong kunin ako? Dahil wala silang anak at ikaw lang ang tanging natitirang koneksyon ni Dante. Paliwanag ni Maria. Pero tandaan mo anak, mahal na mahal kita. Hindi kita isusuko. Niyakap ni Luis ang kanyang ina. Ramdam ang pighati at pagmamahal nito. Mama, hindi ko po gustong umalis. Dito lang po ako sa inyo. Niyakap din siya ni Maria ng mahigpit. Pilit na pinapigilan ang kanyang mga luha. Hindi kita pababayaan, Luis. Pangako yan. Nagkatinginan sina Aling Nena at Mang Tanong. Puno ng lungkot para sa kanilang apo. Alam nilang mahirap ang sitwasyong ito. Ngunit alam din nilang kailangan nilang maging matatag para kay Luis at Maria. Habang magkadikit si Maria at Luis, naramdaman ni Luis ang bigat ng katotohanan. Ngunit ramdam din niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat na nangyari, alam niyang hindi siya nag-iisa. Mula na mangyari ang pag-uusap tungkol kay Dante at sa intensyon nitong ampunin si Luis, naging mas mapagbantay si Maria at ang kanyang mga magulang. Palaging sinusigurado na ligtas si Luis lalo na sa kanyang pag-uwi mula sa eskwela. Isang hapon, habang pauwi si Luis, nakita niya si Dante na nakatayo sa labas ng kanilang gate. May dala itong sasakyan at nakababa ang pintana kung saan nakita ni Luis ang isang babae. Matanda, elegante, ngunit may matalim na tingin, nakatingin sa kanya. Papa? Bulong ni Luis sa sarili, nagtataka kung bakit nandoon si Dante. Hindi siya makagalaw, hindi alam kung lalapit ba siya o tatakbo papalayo. Na makita ni Dante si Luis, ngumiti ito at sumalubong. Luis anak, halika, usap tayo. Pero bago pa man makalapit si Dante kay Luis, biglang sumulpot ang kanyang lolo, si Mang Tano, na agad siyang niyakap at itinabi mula kay Dante. Luis, umuwi ka na sa loob, mariing sabi ng kanyang lolo habang nakatingin ng masama kay Dante.
Nagpumigla si Luis, tila naguguluhan. Lolo, bakit po? Gusto ko pong makausap si Papa. Hindi ngayon, Luis. Pumasok ka na sa loob. Madiing utos ni Montano. Habang papasok si Luis, narinig niya ang lolo niya na sumigaw kay Dante. Umalis ka na rito! Huwag mo nang guluhin pa ang pamilya namin! Umatras si Dante, halatang nagulat sa reaksyon ni Montano. Ngunit bago pumasok si Luis sa kanilang bahay, hindi niya nakalimutang tingnan muli ang babae sa loob ng sasakyan. Ang mga mata nito ay puno ng malamig na galit habang nakatitig sa kanya. Ramdam ni Luis ang bigat ng tingin nito at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman. Simula noon, hindi na pinapayagan ni Maria na umuwi si Luis ng mag-isa. Araw-araw, sinusundo siya ni Mang Tano mula sa eskwela. Bagamat nais ni Luis na muling makausap ang kanyang ama, naiintindihan niyang ginagawa ito ng kanyang pamilya para sa kanyang kaligtasan. Isang gabi, habang payapang nagdodrawing si Luis sa kanyang kwarto, naalala niya ang mukha ni Dante at ang babaeng kasama nito. Napabuntong hininga siya. Iniisip kung ano kaya ang tunay na nararamdaman ng kanyang ama. Mama, sana po magkita ulit kami ni Papa. Bulong niya habang iginuguhit ang isang larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit ilang sandali pa lamang ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Luis anak, pababa ka muna. Tawag ni Aling Nena, halatang may lungkot sa kanyang boses. Agad na bumaba si Luis at nakita ang kanyang lola na tila balisa. Lola, ano po nangyari? Tanong niya, nararamdaman ng tensyon sa paligid. Bumaba ka na, Luis. Utos ni Aling Nena habang pinipilit magpakatatag. Pagdating nila sa sala, naroon si Mang Tano, hawak ang telepono at nakakunot ang noo. Tano, anong sabi nila? Tanong ni Aling Nena, halatang nag-aalala. Matagal bago nagsalita si Mang Tano, tila sinisikap pigilan ang kanyang mga luha. Nasa morgue na si Maria. Patay na siya. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa narinig. Mama? Patay na si Mama? Paano nangyari yun? Tanong niya, hindi makapaniwala. Mabilis silang nagbihis at nagtungo sa morgue. Pagdating nila roon, agad nilang nakita ang bangkay ni Maria, nakahiga sa isang malamig na lamesa. Agad na humagulgol si Luis at niyakap ang kanyang ina. Hindi alintana ang lamig ng katawan nito. Mama, gising po! Mama, gising po! Paulit-ulit na bulong ni Luis, ngunit walang sagot. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib habang yakap ang ina. Si Mang Tano at Aling Nena naman ay hindi mapigilan ang kanilang mga luha habang nakamasid sa eksenang iyon. Tano, bakit nangyari to? Malusog naman si Maria. Bakit siya inatake sa puso? Tanong ni Aling Nena, tila naguguluhan sa mga nangyari. Lumapit ang isang doktor na naka-duty at maingat na ipinaliwanag. Inatake po sa puso si Maria. Hindi po namin inaasahan dahil wala naman siyang history ng sakit. Pero iyon po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Natahimik ang lahat. Alam nilang wala na silang magagawa kundi tanggapin ang paliwanag. Ngunit sa kabila ng paliwanag ng doktor, hindi pa rin mapigilan ni Mang Tano at Aling Nena ang magtanong sa kanilang mga sarili kung paano nangyari ang trahedyang iyon. Habang bumalik sila sa kanilang bahay, tahimik lang si Luis. Pilit na iniisip ang bawat sandali kasama ang kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, hindi na napigilan ni Luis ang kanyang sarili. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang ina, naupo sa kama at niyakap ang una nito. Dama niya ang halimuyak ni Maria at sa sandaling iyon, bumuhos ang kanyang mga luha. Mama, bakit mo kami iniwan? Sabi niyo po hindi niyo ako iiwan. Humihikbing bulong ni Luis habang nakayakap sa una ng kanyang ina. Sa labas ng kwarto, nagkatinginan sina Mang Tano at Aling Nena. Parehong alam nila na mula ngayon, magiging napakahirap ang buhay para kay Luis. Ngunit alam din nila
na kailangan nilang maging malakas para sa kanilang apo. "Luis, apo, nandito kami para sa'yo," sabi ni Aling Nena, pumasok sa kwarto at niyakap ang apo. Ngunit kahit anong yakap at kahit anong salita ng pag-aalo, hindi pa rin maiaalis ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina. Isang malaking bahagi ng mundo ni Luis ang naglaho, at sa murang edad, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay permanente at hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Ang burol ni Maria ay puno ng lungkot at bighati. Nasa isang sulok si Luis, tahimik na umiiyak habang tinitingnan ang kabaong ng kanyang ina. Sa bawat patak ng luha, bumabalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala nila ni Maria. Ang mga gabing magkasama silang nagdodrawing, ang mga pagkakataong tinuturuan siya ng kanyang ina, at ang mga sandaling pinapalakas siya nito ng loob. "Mama, patawad po. Sana mas naipakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal," bulong ni Luis habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang bigat ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Parang may kulang. Parang may hindi siya nagawa habang buhay pa ang kanyang ina. Lumapit siya sa kabaong at muling tiningnan ang mukha ni Maria. Muling bumuhos ang kanyang mga luha habang iniisip na hindi na siya muling mayakap ng ina. Hindi na niya maririnig ang masayang tinig nito at hindi na sila muling magkakasama. Habang patuloy silang nakatitig, may napansin siyang kakaiba sa leeg ng kanyang ina. Isang markang halos hindi mo mapapansin dahil tila tinakpan ito ng isang make-up. Ngunit dahil sa sanay si Luis sa mga detalye at kulay, hindi niya pinalampas ang kakaibang itsura ng lugar na iyon. Dahan-dahang siyang lumapit, nag-aalangan ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. "Lolo, Lola," tawag ni Luis sa kanyang mga lolo't lola na nasa di kalayuan. Kausap ang ilang mga bisita at agad silang lumapit na makita ang seryosong mukha ni Luis. "Ano yun, apo?" tanong ni Mang Tano halatang nag-aalala sa apo. "May napansin po ko kay Mama," mahinang sabi ni Luis. Tinuturo ang leeg ni Maria. "Parang may kakaiba po sa leeg niya." Napakunot noo si Mang Tano at Aling Nena at agad nilang tiningnan ang sinasabi ni Luis. "Anong ibig mong sabihin, anak?" tanong ni Aling Nena habang dahan-dahang lumapit sa kabaong. "Tingnan niyo po, parang may marka sa leeg ni Mama," pabulong na sabi ni Luis, puno ng takot at kaba. Nagkatinginan sina Mang Tano at Aling Nena, at sa kanilang mga mata ay nagkaroon ng pag-aalinlangan at takot. Agad nilang binuksan ang kabaong at maingat na pinunasan ang leeg ni Maria gamit ang panyo. Pagpunas ni Mang Tano, lumitaw ang isang malinaw na marka. Isang bagay na tila ba mula sa kamay na pumalibot sa leeg ni Maria. Nagulat si Mang Tano at Aling Nena at sabay na napatingin kay Luis na nagpipigil ng iyak. "Sinakal siya," pabulong na sabi ni Mang Tano, ngunit halatang nanginginig ang kanyang tinig. "Hindi siya inatake sa puso. Pinatay si Maria." Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena at agad siyang napasigaw. "Pinatay ang anak ko! Pinatay si Maria!" Humahagulgol siya ng malakas at ang kanyang boses ay nag-echo sa buong burol. Agad na nagkagulo ang mga tao, nagtanungan at nataranta sa narinig. "Anong nangyari? Paano nangyari yun?" tanong ng isa sa mga bisita, halatang nagulat at natatakot. "Sinong gumawa nito?" sigaw ng isa pang bisita, galit na galit at nagmumula ang luha sa mga mata. Si Luis, bagamat bata pa, ay ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan, at ang sakit sa kanyang puso ay tila naging mas matindi. Napaluhod siya sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Patuloy na humihikbi habang yakap ang malamig na katawan ng kanyang ina. "Mama, bakit po nangyari ito sa inyo?" Umiiyak na tanong ni Luis. Wala sa kanyang isipan ang sagot. "Sino pong gumawa nito sa inyo?" Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga tauhan ng barangay at pulis.
Agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinakita ni Mang Tano ang natuklasan sa leeg ni Maria at nagulat din ang mga pulis sa kanilang nakita. Kailangan natin itong imbestigahan, sabi ng isang pulis habang inaayos ang paligid at inaalerto ang mga tao. Hindi ito natural na pagkamatay, may krimen na nangyari. Habang ang lahat ay abala sa pag-aayos ng sitwasyon, si Luis ay nanatiling nakaluhod sa tabi ng kanyang ina. Hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang matinding sakit at galit sa kanyang puso. Galit sa taong kumuha ng buhay ng kanyang ina. Lolo, Lola, gusto ko pong malaman kung sino ang gumawa nito kay Mama. Umiiyak na sabi ni Luis habang hinahawakan ang kamay ng kanyang lolo at lola. Kailangan po nating malaman. Yumakap si Mang Tano at Aling Nena sa kanilang apo. Alam nilang malalim ang sugat na iniwan ng trahedya sa puso ng bata. Oo, Luis. Hahanap tayo ng hustisya para sa mama mo. Hindi natin papayagang makatakas ang gumawa nito. Nang matuklasan ni Luis at ng kanyang pamilya ang kakaibang marka sa leeg ni Maria, agad silang nagtungo sa pulisya upang magsumbong. Hindi nag-aksaya ng panahon ng mga pulis. Malinaw na may matibay na ebidensya na hindi natural ang pagkamatay ni Maria. Pinatay siya at ang unang hakbang sa investigasyon ay puntahan ang morgue kung saan isinailalim ang kanyang bangkay. Pagdating sa morgue, agad nilang kinausap ang embalsamador na may pananagutan sa katawan ni Maria. Halata sa itsura nito ang pagkabalisa. Sir, ma'am, baka po nagkamali lang kami. Utal-utal na sabi ng embalsamador habang kinakabahan. Baka po hindi lang namin napansin agad yung marka, ngunit hindi sapat ang paliwanag na iyon para sa mga pulis. Huwag kang magsinungaling, madiing sabi ng isa sa mga pulis nang katutok ang matalim na tingin sa embalsamador. Ito'y isang seryosong kaso. Sinabi niyo na inatake sa puso ang biktima, pero malinaw ang ebidensya na sinakal siya. Anong totoo? Nanlaki ang mata ng embalsamador, tila hindi makahanap na maayos na dahilan. Sir, hindi po namin. Kasi po, binigay lang sa amin ang katawan na ganyan na. Nauutal nitong sabi, halatang natataranta. Sino ang nagbigay? Tanong ng pulis, pinipilit na makuha ang katotohanan. Hindi mapakali ang embalsamador. Pawis na habang tinatanong. Sa huli, napilitan itong umamin. Sir, may nagbigay po ng bangkay. Hindi po namin kilala. Binayaran po kami para manahimik. Sinabi po sa amin na sabihin na inatake siya sa puso at takpan ng mga marka sa leeg. Natahimik ang lahat sa paligid habang nagpoproseso ng mga narinig. Ramdam ni Luis ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman din niya na unti-unti nang umuusad ang kanilang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. At hindi niyo man lang tinanong kung sino ang nagbigay ng bangkay? Tanong ng pulis, galit at dismayado. Sir, hindi po namin alam. Natakot lang po kami. Malaki po ang perang binigay sa amin para wag na kami magtanong. Sagot ng embalsamador, tila malapit nang maiyak sa takot. Nagkatinginan sina Mang Tano at Aling Nena, at sa kanilang mga mata, nababanaag ang pag-asa. Ang kauna-unahang hakbang patungo sa hustisya para kay Maria ay nagawa na. Ngunit alam nilang mahaba pa ang laban, at hindi pa rito nagtatapos ang kanilang paghahanap sa katotohanan. Niyakap ni Luis ang kanyang lolo at lola, habang naririnig niya ang usapan ng mga pulis na magsasagawa ng mas malalim na imbestigasyon. Lolo, Lola, makakamit po natin ang hustisya para kay Mama, di ba? Tanong ni Luis, halatang puno ng pangarap na maibalik ang dignidad ng kanyang ina. Oo, Luis. Sagot ni Mang Tano, tinatapik ang balikat ng apo. Hindi tayo titigil hanggang makuha natin ang katarungan para sa mama mo. Pangako yan. Ang gabing iyon ay puno ng emosyon, ngunit sa gitna ng lungkot, isang sinag ng pag-asa ang bumalot sa pamilya ni Luis. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, alam nilang hindi nila pababayaan si Maria.
Hindi sila titigil hanggang hindi nila makuha ang hustisya na nararapat para sa kanya. Ang pagsisiyasat ng mga pulis sa pagkamatay ni Maria ay naging masinsinan. Sinimulan nila ang kanilang investigasyon sa mga lugar na pinuntahan ni Maria noong araw ng kanyang pagkamatay. Tinatanong ang mga nakasaksi at ang mga taong maaaring may alam. Ayon sa mga testigo, nakita raw nilang sumakay si Maria sa isang sasakyan bago ito nawala sa kanilang paningin. Isa sa mga CCTV na nakuha ng mga pulis ay nagpakita ng isang itim na sasakyan na pinagpasukan ni Maria. Bagamat hindi gaanong malinaw, nakita nila ang kalahati ng plaka ng sasakyan. Agad na sinuri ng mga pulis ang footage. Ngunit kulang pa rin ang kanilang ebidensya upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. Hindi nagtagal, muling bumalik ang mga pulis sa bahay ni na Luis upang magtanong. Luis, naalala mo ba kung anong klaseng sasakyan ang ginamit ng papa mo noong sinubukan kanyang sunduin sa eskwela? Tanong ng isang pulis habang seryoso nakatingin kay Luis. Saglit na nag-isip si Luis, inaalala ang araw na iyon. Opo, itim na sasakyan po ang gamit niya. Nandun po siya sa labas ng gate ng eskwelahan ko. Nagkatinginan ng mga pulis, tila may napagtanto. Luis, maaari ba kaming kumuha ng CCTV footage mula sa eskwelahan mo? Tanong ng isa sa kanila, halatang may plano na sa isip. Sige po. Tanong ni Luis, halatang gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Agad na nagtungo ang mga pulis sa eskwelahan ni Luis at hiningi ang CCTV footage ng araw na sinubukang sunduin ni Dante si Luis. Nang kanilang suriin, tumambad sa kanila ang eksaktong plaka ng sasakyan ni Dante. Natugma sa kulang na numero na nakita nila sa unang footage. Tugma ito sa nakita natin kanina, sabi ng isang pulis habang pinapakita sa kanyang kasama ang footage. Walang duda, ito ang sasakyan ni Dante. Agad silang kumilos upang hanapin si Dante. Nang maaresto ito kasama ang kanyang asawa na si Cynthia, agad silang dinala sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Halata ang galit at inis sa mukha ni Cynthia habang binabasa ng mga pulis ang kanilang mga karapatan. Wala kaming kasalanan! Hindi namin alam ang sinasabi niyo! Sigaw ni Cynthia habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Ngunit hindi natinag ang mga investigador. Mrs. Cynthia, mayroon kaming ebidensya na nagpapakita na ang sasakyan niyo ang huling sinakyan ni Maria bago siya namatay. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Tanong ng isang pulis habang tinututok ang kanyang mga mata kay Cynthia. Mga imbento niyo lang yan! Walang katotohanan lahat yan! Galit na sagot ni Cynthia, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Samantala, si Dante ay tahimik na nakaupo. Hindi mapakali. Alam niyang nasa gitna siya ng isang sitwasyon na hindi niya kayang takasan. Nang maramdaman ng mga pulis ang kanyang kalungkutan at takot, sinimulan nilang tanungin si Dante ng mas malumanay. Dante, alam naming may alam ka. Gusto lang naming malaman ang totoo. Sabi ng isang pulis, sabay patong ng kanyang kamay sa balikat ni Dante. Kung aaminin mo ngayon, maaari ka makipagtulungan sa amin. Saglit na natigilan si Dante, ngunit sa huli, hindi niya kinaya ang bigat ng kanyang konsensya. Oo, tama na. Sabi ni Dante, halatang nawalan na ng lakas ang kanyang boses. Nagulat si Cynthia at agad siyang nagalit. Dante, tumigil ka! Huwag kang magsalita! Sigaw niya, pero hindi siya pinansin ni Dante. Hindi ko na kaya. Bulong ni Dante habang umiiling. Inimbitan namin si Maria noong araw na iyon para kumbinsihin siyang ibigay sa amin si Luis. Pero tumanggi siya. Ayaw niyang isuko si Luis. At anong nangyari pagkatapos nun? Tanong ng pulis. Itinutok ang lahat ng atensyon kay Dante. Naggalit si Cynthia. Patuloy ni Dante habang napapaluha. Sinakal niya si Maria hanggang sa mamatay ito. Hindi ko siya nagawang pigilan. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sinabi rin ni Cynthia
na kapag namatay si Maria, ay mapupunta sa akin ang kustodiya para kay Luis dahil ako ang ama. Dagdag pa ni Dante. Halos bumagsak si Cynthia sa narinig. Dante, bakit mo yung sinasabi? Hindi totoo yan! Pilit niyang pagbalikwas pero walang nagawa. Inihatid namin ang bangkay ni Maria sa morgue at binayaran namin ang mga tao doon para manahimik, para sabihin na inatake siya sa puso. Patuloy ni Dante, halos hindi na niya magawang itaas ang kanyang ulo sa kahihiyan. Wala akong nagawa. Sobrang takot ako kay Cynthia at sa mga taong nasa likod niya. Nang matapos ang pag-amin ni Dante, tumahimik ang silid. Nagkatotoo, ang pinakamasamang inaasahan ni na Luis at ng kanyang pamilya. Ang inaakala nilang natural na kamatayan ay isang brutal na krimen pala. Ikulong niya na sila. Madiing utos ng hepe ng pulisya. Hindi na itinago ang galit at pagkasuklam sa mag-asawang nasa harapan nila. Agad na inilagay ang posas kina Dante at Cynthia. Habang dinadala sila ng mga pulis palabas ng silid, nagsisigaw si Cynthia. Wala kayong karapatang gawin to! Hindi niyo alam kung sino ako! Pero hindi na nakinig ang mga pulis. Isang hakbang na patungo sa hustisya ang naisakatuparan. At alam ni Luis na kahit papaano, unti-unti nang lumiliwanag ang madilim na kalangitan na bumalot sa kanilang pamilya.